Hello mga kaulam. Medyo malungkot si kaulam diyan dahil tinanin niyo o kaunting kanin, tapos pansit. Diyan ako, nag-i-start na ako diyan na makaramdam ng aking acid reflux. Ito na naman tayo sa acid reflux. Tapos, hindi ko naman alam na dahil hindi ako nagre-research niyan, alam ko na may nagsabi na sa akin na huwag akong kakain ng masyadong ma-oil, ganyan-ganyan. Ang dami ko nang naririnig. Pero, dahil nga nagfa-fasting ako mga kaulam, so gutom na gutom ako na yung oras na yan dahil iftar iyan. So yan, ako'y nagluto ng napakasarap na pansit. Tapos yung ating tulingan na lumpia na sobrang sarap talaga. Bumili pa ako ng chili garlic sauce. Bumili pa ako ng sweet chili sauce para sa lumpiang tulingan na suwak talaga ang lasa mga kaulam. Sobrang sarap. Ang problema ko, ang dami kong ginawa. Tatlong tab na lumpiang tulingan. Ngayon, hindi ko na siya pwedeng kainin pa dahil kailangan yan i-deep fry ay di ma-oil. So, kung sino man ang gustong malapit sa akin dito sa Sharjah, nasa Altaawon ako, kung gusto nyo ng lumpiang tulingan na sobrang sarap, tapos yung sausawan na sweet chili sauce, i-message nyo lang ako, ibibigay ko sa inyo ito. Napakadami mga kaulam. Tapos, ang sarap ng luto ko ng pansit. Ang pansit, may repolyo. Ang repolyo pala hindi rin maganda sa acid reflux. Sabi ko, ano ba naman itong nangyari sa akin? Lahat ng niluto ko, bawal. Dahil yung pansit, ang dami kong oil na nilagay. Tapos ginisa ko pa yung manok. Siyempre, nadagdag pa yung oil. Tapos nilagyan ko pa ng kaunting sesame oil para mas mabango. Ang daming klaseng oil. So, pagkatapos kong kumain yan mga kaulam, yung magdamag na yan, hindi talaga ako nakatulog talaga, sa totoo lang. Nakatulog ako siguro kaunting-kaunti pero nakaupo ako. Ay, hindi ako pwedeng humiga dahil dun, yun yung very uncomfortable talaga ang pakiramdam. Hindi masakit ang aking dibdib as in wala. Pero ang problema ko, nagkakaroon ako ng parang shortness of breathing, parang ganyan. Nakikiramdam ako ng buong magdamag na yon. Sabi ko, kapag nakaramdam ako na sumakit ang dibdib ko, magpapadala ako talaga kay Ibrahim sa ospital. Pero hindi naman, wala naman siyang chest pain. Kasi ginawa ko nung mga bandang umaga na, wala talaga akong maisip na paraan at parang pagod ang pakiramdam ko. Pumunta ako ng banyo, tapos pinilit kong sumuka. Pinilit ko talaga ang sarili ko. Masama daw yun kapag may acid reflux ka dahil lalong aakyat daw yung acid papunta sa esophagus mo, dito sa lalamunan. Kaya ko naman pinilit na sumuka dahil feeling ko bloated ako. Dahil nga, ang dami kong kinain. Nakita ninyo, carb to carb yan. So, nung pagkatas ko mga kaulam sumuka, sobrang sarap ng pakiramdam ko. Sobra as in sobra. Tapos nakatulog ako hanggang mga alas 9 ng umaga. Tapos pagising ko mga kaulam, doon ako nag-research. Ano ang hindi allowed kainin, ano ang allowed kainin, paano maiiwasan yung gayong pakiramdam, lalo na sa gabi. So, kinabukasan, nung maghapong iyon, nung natutunan ko na yung mga bawal, hindi ko na kinain nung sumunod na gabi. Tapos nakatulog ako mga kaulam, magdamag. Nakatulog ako, tapos kagabi din, nakatulog din ako. Tapos ngayong gabi, inshallah, dahil nga ang inulam ko ay munggo na may spinach na hindi ko naman ginisa sa mantika. Tapos sinaing na isda na wala namang mantika. So hopefully, parang magaan ang pakiramdam ko ngayon. And then kukuha ako ng appointment na sa doktor after. Sasabihin naman ninyo, galing ka na sa ospital, hindi ka pa nakapagpa-appointment. Oh yes, kasi nagmamadali ako mga kaulam dahil nga nag-tutor ako at tsaka doon sa ultrasoundan ko ng aking thyroid ay malayo doon sa kung saan ako magpapaschedule dahil pangalawang building pa. Tinamad ako maglakad. Ayan, gagawin ko, magbubook ako online. So ayan mga kaulam, ang bilis kong kumain dahil nga kakaunti naman ang aking kinain na kanin. Marami lamang ay pansit. Tapos yan, pinainom pa ako ng asawa ko ng orange juice. Naku po, Rode.